Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lord has done for us. Give thanks. Palakpakan tayo po yung Diyos. Hallelujah. Praise God. Una po, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa inyo pong pakikibahagi doon po sa ating Pentecost celebration. Ano po, palakpakan po natin ng Panginoon. Marahil tayo pong lahat ng mga umattend po doon ay makapagpapatotoo ng paghipo ng Diyos sa ating pong mga puso. Ano po? Tayo rin po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat, sa bawat isa at sa ating worship team. Palakpakan naman po natin ang ating worship team. Ano po? Lahat po ng nakibahagi, alam po ninyo, mabigat din po yung pong paghahanda po nila. Ano po? Kasi mayroong yung pong mga huling weeks ay halos 3 times a week po silang nag-practice. Ano po, pumupunta rito at binibigay po nila ang kanilang panahon. Yung pong dedication para paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagtugtog at pag-awit. Ano po, tayo po nagpapasalamat sa kanila at sa inyo pong lahat na nakibahagi po sa gawaing iyon. Amen. Glory to God. Mamaya po mayroong meeting yung worship team natin pagkatapos ng ating worship service. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa 1 Samuel chapter 30, verses 21 up to 31. Ito po ay continuation ng ating pangangaral noong pong nakaraang linggo. Ano po? Kung matatandaan po ninyo yung 1 Samuel chapter 30, verses 1 up to 20, yung ating text nung nakaraan. Ano po? At mamaya po, i-recall natin ng konti kung ano ba yung 1 Samuel 30, verses 1 up to 20. Pero basahin po muna natin ngayon yung verse 21
up to 31. Nakita na po ninyo? 1 Samuel chapter 30, verses 21 up to 31. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, New International Version. Then David came to the 200 men who had been too exhausted to follow him and who were left behind the Besor valley. They came out to meet David and the men with him. As David and his men approached, he asked them how they were. But all the evil men and troublemakers among David's followers said, "Because they did not go with us, we will not share with them the plunder we recovered. However, each man may take his wife and children and go." David replied, "No, my brothers, you must not do that with what the Lord has given us. He has protected us and delivered us into our hands, the raiding party that came against us. Who will listen to what you say? The share of the man who stayed with the supplies is to be with the same as that of him who went down to the battle. All will share alike." David made this a statute and ordinance for Israel from that day to this. When David reached Ziklag, he sent some of the plunder to the elders of Judah who were his friends, saying, "Here is a gift for you from the plunder of the Lord's enemies." David sent it to those who were in Bethel, Ramoth Negev, and Jatir, to those in Aroer, Sipmoth, Estemoa, and Rakal, to those in the towns of the Jerahmeelites and the Kenites, to those in Hormah, Bor-Ashan, Athak, and Hebron, and to those in all other places where he and his men had roamed. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito na inyo pong ibinigay sa amin upang kami po ay makasamba, makapagpuri, makapagbigay ng paggalang at parangal sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin, salamat sa kalakasan na inyo pong ibinigay sa amin, kakayahan, Panginoon. Thank you for your goodness to us that we experience every day and for your grace. Salamat po sa inyong provision sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, nagagawa namin, O Diyos, ang iyong pinapagawa sa amin. We pray that the Holy Spirit will be with us today. Lord, ihanda mo po ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong mga salita. Inihiling namin na magkaroon kami, Panginoon, ng expectant heart. Merong pananampalataya na kami po ay tatanggap, O Diyos, ng mga pagpapala, tatanggap, Panginoon, ng iyong kabutihan. Mararanasan namin ng iyong kapangyarihan, Panginoon, at mararamdaman namin, O Diyos, ang reality, O Diyos, ng iyong presensya. Salamat po. Salamat po. Dalangin namin na ikaw ay mapurihan at maparangalan, madakila sa aming kalagitnaan ngayong umaga. We honor you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen. What makes a true leader? Marahil ito po ay tao na gagamitin ng Diyos, na gawin ang kalooban ng Diyos, at sundin ang mga prinsipyo upang maimpluwensyahan ang mga tao para sa Diyos. Yan ang isang Christian leader. Influence, ano po? Influence that is shaped by values and actions. Ang mga tao po, sila ay sumusunod not because they are forced, hindi napipilitan, kundi kusang loob, pumipili ng susundin. Ano po? And these people, they willingly follow. Si David po, tingnan natin ang 2 Samuel
First Samuel chapter 22. Balikan po natin kung anong klaseng mga tao ang mga sumunod kay David. Ano po? 1 Samuel chapter 22, verse 2. Kung mayroon po kayong mga Biblia ay pwede natin tingnan. At para mas maliwanag po sa atin. Ano po? Ang sabi kasi ng 1 Samuel 22, verse 2, all those who were in distress or in debt or discontented gathered around him, and he became their commander. About 400 men were with him. Sino raw po yung mga sumunod sa kanya? Lahat ng mga in distress. Letter D po lang dyan. Distress. Those who are in debt, mayroong mga utang, at mga discontented sa buhay. Yan ang mga sumunod sa kanya nung siya po ay umalis na kay Saul, nung siya ay hinahanting na ni Saul. Those who were in distress, in debt, and discontented people. Imagine mo po, anong klaseng mga tagasunod ito? Hindi kaya lang magdadala ito ng kaguluhan sa kanyang pamumuno. Pero how they have been influenced by David doon po sa mga panahon na nakasama si David. Kung babasahin po natin, if we will compare 2 Samuel chapter 23, nung pong makikita natin kung nung matapos na, nakasama na po nila si David, how these men have changed and they were influenced by the godly relationship ni David sa Diyos. Ano po? Tingnan natin ang 2 Samuel chapter 23. Mamamatay na po si David dito, pero makikita natin from verse 8 up to 39, dinescribe po dyan yung mga mighty warriors ni David. At tiningnan ko po, na ang mga 400 men who were in distress, in debt, and discontented people, karamihan po sa kanila ay nandito pa rin. Dito sa mga mighty warriors ni David. Verse 8. These are the names of David's mighty warriors. These are part of the 400. No po? Josheb-Bashebeth, a Tachemonite, was chief of the three. He raised his spear against 800 men who killed in one encounter. Whom he killed in one encounter. 800 men against one. Nag-exaggerate ba ang Biblia rito? Hindi po. And these are mighty warriors, 800. Next to him was Eleazar, son of Dodai, the Ahohite, as one of the three mighty warriors. He was with David when he taunted the Philistines gathered at Pasdamim for battle. Then the Israelites retreated, but Eleazar stood his ground and struck down Philistines till his hand grew tired and froze to the sword. Parang dumikit na yung kamay niya sa kanyang sword. The Lord brought about a great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only to strip the dead. Inubos niya. Next to him was Shammah, son of Agi the Hararite. When the Philistines banded together at a place where there was field of lentils, Israel's troops fled from them. But Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory. Marami pa po yan. Hindi ko natatapusin. Pero ang mga ito, yun pong mga dating in debt, discontented, and distressed. Pero nung nakasama nila si David,
Kasi po ito, matagal ng mga panahon na lumipas, ano po, ay ito ang kanilang itong naging istorya. They were influenced by the leadership of David. Balikan po natin ang istorya. What's my point po doon? Influence of a true leader, of a godly leader. Si David po, kung babalikan natin yung ating text sa 1 Samuel chapter 30, kagagaling lang po nila sa labanan. At nung pong last week, alam natin na sila po ay nilusob ng mga kalaban, ng mga Amalekites, at ang kanila pong lugar ay sinunog, kinuha, kinidnap yung kanilang mga anak, yung kanilang mga asawa, wala silang itinirang mga ari-arian, yung mga bahay nila sinunog. Pero, di po ba, sila po, he inquired of the Lord, at sabi ng Lord, sige, habulin, sige, mahahabol, at magbibigay ng tagumpay ang Panginoon. Ano po? At nangyari po yon. Dito sa text po natin, pauwi na sila. Ano po? Kung babalikan natin, ano po, when he was in distress, from doon sa verse of 1 Samuel chapter 30, verses 1 up to 20, he strengthened himself in God. He sought the Lord and depended on God for victory. Ano po? But sa kanyang pag-uwi, doon sa kanyang pagkakaroon ng tagumpay, he will be tested on how he will conduct himself as a leader after a victory. Merong testing noong sila ay makikipagpahabulin nila yung kanilang mga kalaban. Failure yon. Kasi nga, failure, yung una ay nilusob sila. Chaos. Ano po? At yung sila po ay hahabol para kunin yung mga kinuha sa kanila. Pero ngayon, ang isang klaseng test ay how will he conduct himself as a leader after the victory? And it will show his heart as a leader and as a servant of God. Tingnan po natin what happened after the victory. So marami po silang mga nakuha. Ano po? Ang sabi po ng verse 20, he took all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, this is David's plunder. So di po ba, nakuha nila yung sa kanila, nung sila po ay lumusob, hinabol nila yung mga kalaban para kunin ang kanilang mga anak at yung kanilang mga ari-arian. Pero mayroon pang mga kinuha ang mga kalaban na ito sa ibang mga lugar. Napunta na rin sa kanila yon. It's a great plunder. It's a great plunder. Tandaan po natin na mayroon pong naiwan na 200 doon po sa Valley of Besor. Hindi na sila nakasama doon sa paglusob because of great fatigue. Sobrang pagod na po nila. Yun lang po ang sinabi po ng Bible. Ano po? Saan natin nakita yon? Doon po sa same chapter, ano po? Same chapter pa rin yan. Pero noon pong pabalik na sila, ano po? Pabalik sina David, ano po? They were greeted by these 400 men. Sa verse 21, then David came to the 200 men who had been too exhausted, ang ginamit ay exhaustion, no? Exhausted, to follow him and who were left behind the valley of Besor. So naiwan sila. Hindi na sila nakipaglaban.
At sila ay sumalubong kay David. Siyempre, di ka ba sasalubong? Nanalo siya. Nanalo. As David and his men approached, he asked them how they were. Napakabait na leader. Ano? Ang sabi niya, kumusta kayo, Brad? Verse 22. Parte ng mga kasama niya, hindi mo mapupuro. But all the evil men and troublemakers among David's followers said, because they did not go with us, we will not share them with the plunder we recovered. However, ito pa yung gusto nila, however, each man may take his wife and children and go. Dano, buring yabe. Kasi hindi daw sila sumama doon sa labanan. Ano po? Makikita po natin dito na si David in the midst of victory, in the midst of this great victory, he acknowledges God. Sa verse 23, sabi niya, no, my brothers, you must not do that. With what the Lord has given us. He acknowledges na sa Diyos nang galing ito, ibinigay lang ito ng Diyos sa atin. Bagamat siya, ay siyempre siya po yung leader, nakikipaglaban siya. In-acknowledge po niya ang Diyos. Sabi niya, no, my brothers, you must not do that with what the Lord has given us. He has protected us and delivered us into our hands, the raiding party that came against us. Sinasabi niya sa kanyang mga kasama, ang Diyos ang nagbigay sa atin yan. Ang Diyos ang nagprotekta sa atin nung tayo ay nakipaglaban. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Kung wala ang Diyos, saan tayo pupulutin? Arang ganun pong sinasabi niya. He publicly recognized that their victory comes from God. Naririnig ito ng kanyang mga tauhan. Galing ito sa Diyos. Ang Diyos ang nagprotekta, ang Diyos ang nagligtas, ang Diyos ang nagbigay. Hindi ito sa pamamagitan ng kanyang kakayahan at ng kanyang lakas lamang o kanyang galing sa pakikipaglaban o kaya ang galing niya sa strategy militarily. No. Ang sabi niya, galing ito sa Diyos. Ibinigay ito ng Diyos sa atin. Sinasabi, in-acknowledge niya that God was the one who protected them, that God was the one who delivered them. Kumbaga po, sabi niya, hindi sa atin ito. Hindi sa pamamagitan ng kakayahan natin, galing ito sa Diyos. Maliwanag po sinasabi niya, binigay ito ng Diyos. Nung sinabi po niya yon, ay niredirect niya ang kaisipan ng kanyang mga tauhan from self-centeredness to God-centeredness. Ano po? Kasi feeling na, siyempre, nanalo yan. Feeling nila, ay, kagaling tamo, kayong labanan, galing tayo. Di po ba? Kasi, tingnan mo, yung mga nilusob nila ay ang mga kung tatandaan po natin, yung nakaraan ay yung 400 na young persons, young people na lalaki ay 400 na. Maliban pa yung mga nakipaglaban. Pwera pa yung mga tumakas. Imagine gaano karami. Yung sila, 400 lang. Marahil meron silang feeling na we have accomplished much. But David redirected their thinking. It's not us. It's God. Amen. Ang bawat tagumpay, we should point people back to God. Every success, dapat ina-acknowledge natin ang Diyos, not ourselves. Amen. Nung in-acknowledge po ni David ang Diyos, nagpapakita rin ito ng kanyang kababaang loob.
that he is conscious to God. Kung wala pong consciousness of God, we can easily drift into pride and self-reliance. Kaya ko to. Tayo po bilang mga manampalataya, ang dapat laman ng puso natin ay kaya ng Diyos ko. Kaya ng Diyos ito. At doon manggagaling po yung ating confidence sa Diyos. Hindi doon sa ating kakayahan. Hindi doon sa self-reliance, but unto God. We must humble before God and acknowledge Him in every success that He has given us. He should be the one to be acknowledged. Amen. At tayo po dapat ay mamuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban upang tayo ay makapamuhay in a way that our lives point people to Him. Kumbaga, yung buhay natin ay nagpapatotoo na it's not because of our self-reliance, but because of God's grace, at yung mga tao po ay lalapit din sa Panginoon dahil tayo ay, o yung buhay natin ay, our life points people to God. Amen. In-acknowledge niya ang Panginoon. Ano po? Pagkatapos, makikita rin po natin na pinromote po niya yung pagkakaisa. Sabi niya, who will listen to what you say? Siyempre, siya po yung leader. Ano po? Siya yung sinusunod nila. Ano po? Ang sabi po, who will listen to what you say? The share of the man who stayed with the supplies is to be with the same as that of him who went down to the battle. Ang parang sinasabi, o ang sinasabi ng mga 400 men, huwag nating bigyan ng 200 na ito, na katao. Hindi sila sumama sa atin sa labanan. Pero, kung titingnan po natin, nagbantay naman sila ng mga gamit. Di ba? Ang sabi kasi ay, the man who stayed with the supplies. So, ibig sabihin, hindi lang sila basta nagpahinga. They stayed with the supplies. Oh. So, nung pong si David ay yung proposal ng mga, hindi lang proposal, parang ito na yung, parang nung pagkakita nila doon sa mga kasama nila, galit na sila, parang hindi kayo sumama, hindi kayo magkakaroon ng mga yung plunder. Hindi kayo magkakaroon. You will never have a part doon sa mga nakuha doon. Tapos, ang mabigat-bigat pa dito, ang sabi nila, however, each man may take his wife and children and go. Pinapaalis na nila. Ang sabi ni David, no, my brothers. Galing ano? Yung mga ito, tinawag pa rin niyang mga brothers. You must not do that with what the Lord has given us. Si David, he refuses to divide the community. Hindi ba sila madi-divide kung halimbawa, sinabi ni David, nag-side siya doon sa 400? Hindi kaya sila madi-divide? Hindi kaya doon sa mga panahon na siya po ay magiging hari, ay mabilis lamang ang pagkabagsak ng kanyang kaharian kung parating ganito ang mangyayari? Kung hindi niya kayang i-unite ang kanyang community or in the future yung kanyang magiging kingdom? He didn't take sides in his action, but modeled fairness. Pinahalagahan po niya ang contribution ng bawat isa.
Kahit na ang contribution ng 200 ay marahil ay yung pagbabantay ng mga gamit. At tingnan din natin yung sinabi po dun sa mga naunang mga verses na hindi na nila kaya. Dahil nga, exhausted sila. They have been too exhausted to fight. David valued contribution, whether ito ba ay pakikipaglaban or whether nagbabantay ka lang ng mga gamit. Anong gusto po ninyo? Pakipaglaban o magbantay ng mga gamit? Alam po ninyo, sa naintindihan ko po, ang mga warriors, mga sundalo, ayaw nilang nagbabantay ng mga gamit. Ang gusto nila, makipaglaban. Ang mga sundalo, di po ba? No? Pag may mga ini-interview, halimbawa, labanan, nasugatan, tapos pag ini-interview, kapag gumaling sila, gusto nila kaagad ibalik sa labanan. Ayaw nila sa office lang. Ano po? Yung mga warriors. And these men are warriors. Pero makita natin that David valued every contribution, whether visible or hidden. Ano po? Kasi sabi ng verse 24, the share of the man who stayed with the supplies is to be the same as that of him who went down the battle. All will share alike. Every role in God's work matters. Ang bahagi po natin mahalaga. Ang pwede nating ma-contribute sa gawain ng Diyos ay mahalaga. Yung pong ating pwedeng, yung skill natin, yung kakayahan natin, yung paglilingkod natin na tinawag ng Diyos para sa atin ay mahalaga sa gawain ng Panginoon. Pero dapat wag nating ipagkait ang pwede nating i-contribute sa gawain ng Panginoon. Amen. Just like in a body, every part is important for it to function well. Meron po tayong kasabihan na, ano yung kasabihan na yun? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Hindi naman pwedeng nakaiwalay lang yan. Meron kang nararamdaman, masakit ng parte ng iyong katawan. Di po ba ako na-opera doon meron akong pistula noon? Alam po ba yung masakit yun, hindi ka man makaupo? Nahirapan ka, hindi mo alam kung isang parte lang yon ang iyong katawan. And your whole body is not functioning well. Every role in God's work matters. Kung si David po nagkamali sa desisyon dito, sa crucial na sitwasyon ito, it would have divided the people as early as, wala pa nga siyang kingdom dito hindi pa nga siya ari dito Tapos ganun na, madi-divide na kaagad. How can he lead a nation if his followers are divided? Pero makita po natin na ang kanyang action, ay nag-promote po ng unity, which the people willingly follow. Kasi, ganito pa, ito inisip ko po ganito. Si David, hindi lang siya basta nag-uutos para makipaglaban. Kasama nila siyang nakikipaglaban. David was a warrior. Sabi po ng Biblia yon, di ba? Ang sabi ng Diyos sa kanya, meron siyang desire na itayo ang templo. Tama? Yes, that desire. Na itayo ang templo para sa Diyos. Sa kanya nanggaling yun Pero sabi ng Diyos, hindi ikaw ang magtatayo. Sino ang magtatayo ng templo? Ang iyong anak, sabi niya, si Solomon. He is a man of peace. Sabi ng Diyos, ikaw ay warrior.
hindi ikaw ang magtatayo. So David was a warrior. Hindi yan basta nag-uutos, siya nandun, yung mga kasama niya, hindi nakikipaglaban. Siya nandun lang, nag-uutos, o kaya nanonood. Hindi po kasama yung nakikipaglaban. Kaya, nung sabihin po niya, no, my brothers, you must not do that with what the Lord has given. No po. Sabi niya, the share of the man who stayed with the supplies is to be the same as that of him who went down to the battle. His actions promoted unity, and the 400 men, they willingly follow. Na-impose niya yung kanyang gusto. Sapagkat siya rin nakikipaglaban. At siya yung leader nila. Ano po? And it became a statute, sabi po ng verse 25, and an ordinance that they applied in the whole country when he ruled as a king. Hindi pa siya hari dito. Pero nung maging hari po siya, yung mga nagbabantay ng mga gamit ay parehas lang ng tatanggapin ng mga nakipaglaban. It became an ordinance and a statute. He left a lasting legacy. Ano po? Yung legacy ba, ano ba yung point natin dito? Ang legacy niya kasi, yung ginawa niyang ito, hindi lamang po doon sa panahon sa panahong ito, nung nangyari ito, kundi ito ay naging in-apply na po nila from generation to generation. He left a lasting legacy. Tayo po, we must, at sana, let us leave a lasting legacy that benefit people long after we're gone. Ano kaya yon? Marahil yung pananampalataya, kahit hindi natin ninanasa, pero kung tama ang ating puso sa Diyos, at kung tayo po ay tumatayo doon po sa fairness, ako po ay naniniwala that we will live a lasting legacy. Bagamat hindi natin pinaplano, I will live a lasting legacy for these people. Kahit hindi po natin ninanasa yun, if we are following the Lord, His statutes, His word, and we are right with Him, we will live a lasting legacy that people will benefit from long after we're gone. Long after we're gone. Tayo po, mananampalataya, kung hindi pa darating ang Panginoon, yung ating iiwan, kikinabang yung iba. At sana ito ay patungkol sa pananampalataya sa Diyos. Ano po? Our actions should promote unity and not division. Yung mga kasama niya, nagpo-promote ng division. Ang dami pa mo nila. Pero, si David, bilang leader, hindi, mag-unite tayo dito. Isipin din natin ang kalagayan ng mga ito. Malawak siya. He practiced fairness and consideration for others. Sinabi naman po ng Biblia, they were too exhausted to continue. Ipipilitin mo ba sila? Baka hindi na rin makalaban Baka na lang sila, baka maging baggage na lang sila. If they were too exhausted, hindi na makalaban. He practiced fairness and consideration for others. Let us also give room for improvement for others. Especially kung tayo po ay veterano na, magaling, let's give others room for improvement. And that promotes unity. Pangatlo po, he thinks beyond himself. Sa verse 27 up to 31, David sent it
Verse 26. When David reached Ziklag, he sent some of the plunder to the elders of Judah, who were his friends. Tandaan po natin, wala naman siya sa Judah. Nandun siya sa Ziklag. He sent some of the plunder to the elders of Judah, who were his friends, saying, "Here is a gift for you from the plunder of the Lord's enemies." David sent it to those who were in Bethel, Ramoth Negev, Jatir, tapos sinabi po niya lahat yung mga lugar po dyan, and to those in all other places where he and his men had roamed. Okay. Sila po, ano lang yan, ikot-ikot dyan sa mga lugar na binanggit na yan. Tandaan po natin, sila po ay mga parang fugitive. Sila po ay hinahunting ni Saul. Hindi po ba? So, ikot-ikot lang sila dyan sa mga lugar na yan. David shared the plunder with Judah's elders and the surrounding towns. Ano pong makikita natin dito? Ipinakita po niya ang generosity. He showed generosity. So hindi lamang po meron siyang character na nag-unite. Ano po? Siya, alam natin na he would always acknowledge God. Pero makikita rin po natin sa istoryang ito that he was a generous person. His actions showed generosity. Hindi po niya sinabi, gagamitin ko ito para pag ako naging hari, anointed naman ako ng Diyos. Pinili na ako ng Diyos nung kabataan ko pa at ako'y magiging hari someday, mag-iipon ako ng plunder para sa aking sarili, para sa aking paghari. Hindi po ganun ang kanyang mindset. He didn't keep the plunder for himself. Kinalat po niya. Ang dami ng binigyan po niya kasi malaki. Plunder po ito. Plunder of the Lord's enemies. Kaya nga plunder, di ba? May kasong plunder. Pag plunder, talagang marami ang kinuha. Yung plunder na kaso sa atin, tayo kawawa, no? So his actions showed his generosity. Hindi lang niya inano sa kanyang sarili, binigay po niya. God blesses us to bless others. Hindi po para i-hoard natin yung mga ibinibigay ng Diyos. Sabi, God blesses us to bless others. Sa Genesis 12 verse 2, ang sabi po ng Diyos kay Abraham, I will make you into a great nation and I will bless you. Di ba pagpapal? Sinabi ng Panginoon, I will bless you. Imaginein mo, kung ano po yung sinabi ng Diyos kay Abraham dito po sa chapter 12 verses 1 to 3 ng Genesis. Kamangha-mangha, hindi siya pwedeng isumpa. Ang sabi lang ng Diyos sa kanya, pagpapalain kita. Ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang nagsumpa sa iyo, ako ang magsusumpa sa kanya. I will curse those who curse you. Walang dahilan na hindi siya mapagpapala. Ang Diyos ang nagsabi nito. At alam po ninyo, yung three major religions of the world, yung kanilang patriarch na kinukonsider, si Abraham. Tatlo yan. Judaism. Christianity. Yung Muslim. Islam. Three major religions of the world. Imagine kung ilang billion yan sa buong mundo ngayon. Yung sinabi ng Diyos, I will bless you. Hindi kaya kontrolado nila ngayon yung mga three major religions of the world na ito, yung ekonomiya ng buong mundo? Because God said, I will bless you. Pero siyempre, yun po ay hindi lamang po doon sa context na yung madami yung lahi niya, pero ito po ay yung panggagalingan ng tagapagligtas. Ano po? Yun yung talagang blessing po dito.
Ang sabi niya, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great. And itong dahilan, bakit siya mabibless? And you will be a blessing. What's the reason? Bakit siya mabibless? For him to be a blessing. Ano po? Ang blessing nila manggagaling po kay Isaac, sa kanya, kay Isaac, kay Jacob. No? At doon sa kanilang mga saling lahi. Pero sila po ay nahinto, doon sila ay blessed people at hindi nila naibahagi ang kanilang blessing. Naibahagi ang kaligtasan sa mga tao. Si David, he thought beyond himself. And it showed his generosity. Ano po? He is not concerned only of himself, but others. O tingnan na lang po ninyo, yung mga kasama niya, yung 400, ang sinasabi nila, huwag na nating isali ito, paalisin na natin sa ating community. Sige, pwede nilang isama yung kanilang mga anak at mga asawa, pero paalisin na natin sila. Hindi niya iniisip yon. David is not concerned only. Siguro para mas marami yung pag dinidivide nila, para yung 400 na kasama niya, para marami yung parte nila. But we can see that David is not concerned only of himself, but others. Sharing our resources reflects Christ-like love, and it opens door for lasting impact. Alam po ninyo, kung mag-advance tayo, sino po ang una naniwala o sumunod? Nung mamatay na po si Saul, sino po yung unang nagsuporta kay David? Yung mga taga-Juda? Yung mga taga-Juda. Ano po? Kasi tinulungan na niya. He is not only concerned of himself, but others. Ano po? Mahirap po gawin ito. Tingnan po ninyo. Sa New Testament, ang sabi po ng 1 Corinthians 10:24, siguro po, buksan natin yan. Nandito ba? Wala. Ang sabi po ng 1 Corinthians 10:24, no one should seek their own good, but the good of others. Ano po ninyo? No one should seek their own good, but the good of others. Sa Philippians 2:4, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Mabigat na. At makakaya, sabi po kahapon, ng tagapagsalita natin, si Pastor Joel, makakaya lamang natin ito kapag tayo ay puno ng banal na Espiritu. No one should seek their own good. Hindi ba't we always seek our own good? Not looking to your own interest. Di ba? We are looking always for our own interest. Pero magagawa po natin ang sinabi ng 1 Corinthians 10:24 at ng Philippians 2:4. Imposible kasi ito eh. Magagawa po natin ito kung tayo ay punong-puno ng banal na Espiritu. We must think beyond ourselves. Amen. Practice generosity. Kasi nga, we are blessed in order for us to be a blessing. Hindi po tayo mga
anong tawag dito, yung ano lamang, basta lalagyan. Tayo po ay vessel, daanan ng pagpapala. Hindi lamang po tayo basta lalagyan. We should be vessels. Be a blessing. Amen. It is one value that the Christian said practice. Yung generosity. Huwag po nating i-withhold yung mga hipo ng Diyos, hinipo tayo upang tulungan ng isang kapatid. Sapagkat, ang generosity ay magiging dahilan upang tayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Mga kamangha-manghang provision ng Diyos sa ating mga buhay, ipaparanas po niya. Value po ito ng mga mananampalataya na nauna sa atin. Huwag mawala sa ating panahon. Huwag mawala sa ating iglesia. Yung generosity na ito. Ang generosity was one of the results of their baptism in the Holy Spirit. When they were baptized, when they were full of the Holy Spirit, hindi po ba sila po ay, they have a generous heart. They gave generously to others and to the work of the Lord. Amen. Si David po, his heart, as a leader, as a servant leader, number one, he acknowledges God. He promotes unity. And he thinks beyond himself. Ibig sabihin, he is a generous person. Godly leadership is marked by humility before God, fairness toward people, and generosity that builds unity. Amen. Tayo pong lahat, itumayo. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I wanna be who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me, and Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am surrendered into your hands. I surrender.
your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am surrendered into your hands. I surrender. Here I am. Oh Jesus, let your will be done in me. All that I am surrendered into hands. I surrender. I give it all, my heart and yours. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart is yours. Jesus, I'm leaving. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am Praise God. surrendered into Salamat po. your Purihin ka, hands. I Panginoon. surrender. Here I am. Oh Jesus, let your will be done in me. All that I am surrendered into your hands. I surrender. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong tawag sa amin, Panginoon. Tawag sa kaligtasan. Tawag upang maglingkod sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, ay Ikaw ang patuloy po naming i-acknowledge sa aming mga buhay. Inihiling namin, O Diyos, na ang aming mga ginagawa, mga actions, Panginoon, ay mag-promote po ng pagkakaisa. Kami ay maging dahilan upang magkasundo ang mga tao sa aming pamilya, and even sa churches, sa mga churches. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, na ma-unite ang marami. Maging dahilan kami, Panginoon, ng pagkakasundo.
hindi po ng division. Teach us to practice fairness and consideration for others. At turuan mo kami na maging malawak, Panginoon, at magbigay ng room for improvement sa iba, sapagkat kami kailangan din namin yon, Panginoon. Teach us, Lord God, to think beyond ourselves. Na kami po ay sa mga panahon, Panginoon, na nararanasan namin ang iyong biyaya, O Diyos, mga material blessings, financial, mga binigay mo na pagpapala sa amin, ay even meron kaming mga kakayahan upang magbigay ng encouragement sa iba. Turuan mo kami, O Diyos, na ipagamit namin ang aming mga buhay upang maging pagpapala sa iba. Teach us to think beyond ourselves, to practice generosity, and to be a blessing to others. Salamat po. Salamat po. Pangunahan mo kami, O Diyos, ng banal na Espiritu, sapagkat hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito kung wala ka sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat. Lord, we pray that your word will be planted in the hearts of your people. At Panginoon, magkaroon ng nasa, Panginoon, na ipamuhay ang mga ito. At sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu, kami ay makapamumuhay ng naayon sa iyong kalooban at ayon, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, we honor you. We thank you, Lord. Salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Lord, ang iyong mga anak na naririto, pagpalain mo po sila, maranasan ang biyaya ng Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.